A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Ang ibig sabihin lang niyan ay sa lahat ng ating mga pangailangan, no? Ano man ang ating sitwasyon, kabigatan man yan o nasa tuktok tayo ng tagumpay, ang biyaya ng Panginoon ay may kasapatan. Amen? And that brings us to our message this afternoon. At yaman din lamang na sa araw na ito ay pinagdiriwang ang Father's Day. At ipagpapatuloy natin ang kabuuan nito sa linggo, sa ating Father's Sunday. Ang aking mensahe may pamagat na The Father's Love, the Children's Discipline. Okay? The Father's Love, the Children's Discipline. At laktawan ko na yung pinaka-teksto natin at basahin ulit natin, mga kapatid, tumayo tayo lahat, ang naging Bible reading natin kanina. Okay? Na masusumpungan natin sa Hebreo, Kapitulo 12, at versikulo 1 hanggang 13. And see what the Word of God tells us. Wherefore,
seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Now, let me remind everyone, kahit tayo ay na kay Kristo na, meron tayong every weight. Okay? Meron tayong mga bagahe. Ano man yan, magaan man yan o mabigat, lahat tayo ay may daladalang mga weight na nakakaapekto sa atin. At lahat tayo ay mayroong sin that so easily beset us. Okay? Lahat tayo. Sapagkat tayo kahit na kay Kristo na, kahit tayo church na, mga kapatid, nasa laman tayo. At ang default ng laman ay kasalanan. Okay? In fact, the spirit and the flesh, laging may pagtutunggali yan. At kapag tayo'y nanghina tayo sa pangunguna ng Espiritu, ay sigurado, mananalo ang flesh. Okay? Kaya ang sabi, let us run with patience the race that is set before us. You see? Mabigat ang ating hinaharap sapagkat tayo lahat ay nasa karera. Okay? At ang kabigatan mismo natin ay hindi naman yung ibang tao, yung ibang tumatakbo, kundi ang ating mga sarili. Amen. Intindihin natin yan. At habang tayo ikay tumatakbo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. He despised the shame. And for that, siya ay nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. At kinakailangan lahat daw tayo, consider Him. Tingnan natin ang ating Panginoon. Na sa Kanyang pag-abot sa atin, He endured contradiction of sinners against Himself. Okay? Talagang pinagtiisan niya ang lahat ng contradiction sa Kanya. Okay? Dahil kung hindi natin ikatitingnan ang ehemplo ng ating Panginoon at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin, lest ye be wearied and faint in your minds. Consider that. Ibig sabihin, lahat tayo, hindi lang tayo may kabigatang dala, hindi lang tayo may sin that so easily beset us, but lahat tayo ay may tendencies to be weary in mind. Tama? Kahit hindi pagod ang iyong katawan, pagod ang iyong isipan at nagiging weary. Okay? At ang bagay na ito ang sabi ng sumulat ng Hebrews, kayo nga, you have not even resisted unto blood, striving against sin. Hindi mga kayo nagdanak ng dugo sa inyong pakikipagtunggali laban sa kasalanan. At palagi tayo may pakikipagtunggali laban sa kasalanan. Hindi pa tayo nagdanak ng dugo to the point na dadanak ang ating dugo. Makipaglaban lang sa kasalanan. Nagawa na ba natin yun? Tama? No? At dahil dyan ay nakalimutan natin ang exhortation, ang katuruan. Okay? Ang rebuke. Ang sabi dito bilang mga anak ng Diyos, ang sinasabi, my son, huwag mong ipagwalang bahala, despise not thou the chastening of the Lord. Yung word na chastening dito ay equivalent yan, mga kapatid, sa discipline. Huwag mong ipagwalang bahala ang pagdidisiplina ng ating Diyos. Hindi lang discipline, kundi correction. Huwag mong ipagwalang bahala ang correction na binibigay sa iyo ng Panginoon. At hindi lang yan. Rebuke also. Huwag mong ipagwalang bahala ang rebuke na binibigay. Or even warning.
Huwag mo rin ipagbahala, huwag walang bahala ang training na binibigay ng ating Panginoon. You realize that? Kaya yung chastening dito, hindi yan ang ibig sabihin ay pinapalo lang, no? Kundi kaakibat dyan ang lahat ng pagpapalakas. Amen? Okay. Nor faint, ayan when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, what does He do? To everyone who He loves, He chasteneth. Ibig sabihin, He disciplines, He instructs, okay, He trains, He corrects, He rebukes, He exhorts. You remember that? Hindi maaari na ang Diyos ay walang pagkilos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. And even scourgeth every son whom He receiveth. Wow! Scourge. Talagang latigo ito. Yun nga ba? Tingnan natin. Subalit, if ye endure chastening, kung kayo ay willing, dumaan sa discipline, sa training, sa correction, sa rebuke, sa instruction, okay? Lahat ng bagay na yan. Kung inyong bibigyan ng kasigasigan na dumaan kayo sa bagay na ito, sa training, kahit gaano kahirap yan, isipin nyo ito, that as you go through this, God dealeth with you as with sons. Okay? For what son is he whom the Father chasteneth not? Tayo pa naman ayaw natin ng sakit. Akala natin, kapag tayo dumadaan sa mga kabigatan sa buhay, malas lang yun. At hindi kagamit-gamit upang it would turn us into being strong, trained, disciplined. At ang sabi dito anong anak ang hindi tinuturuan, dinidisiplina, kinokorek ng kanyang ama? Hindi ba? Kung wala kayong chastisement, na ang lahat ay kabahagi whereof all are partakers. At wala kayong correction, disiplina, at ayaw mong makorek. Di ba maraming ganyan ngayon? Ayaw pagsabihan, ayaw makorek, tama? Ayaw warningan. Huwag niyo akong pakialaman, Panginoon. Gusto ko ako lang ang masusunod. Anong gusto mo mangyari? Are you a bastard and not a son? Furthermore, ang sabi dito, we have had fathers of our flesh. May mga ama tayo sa laman na ito. Na kinokorek tayo. At kapag sila ay nagko-correct sa atin, iginagalang pa natin sila. We give them reverence. Paggalang. Hindi ba dapat, much rather, that we should be in subjection unto the Father of spirits and live. For they, ang mga ama, sangayon sa laman, verily for a few days they chasten us after their own pleasure. But when God chastens us, disciplines us, rebukes us, corrects us, trains us, He does that for our profit. Para sa ating kapayapaan. Upang tayo ay maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Wow! Upang maging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Ibig sabihin, ang training pala ng Panginoon, yung discipline niya, ay hindi para swertehin tayo at maging successful tayo, o yumaman tayo, o gumaling tayo. Kundi, maging bahagi tayo ng kanyang kabanalan. At dinadala natin ang kabanalang ito sa lahat ng sulok ng ating buhay. Okay? Now, walang discipline, sa pangkasalukuyan, ang masasabi nating joyous. But, grievous. Mabigat. Subalit, pagkatapos nito, afterward, it yieldeth. Ito'y nagbubunga
ng masasabi nating peaceable fruit of righteousness. Na sila na dumadaan sa mga training na ito, discipline na ito, correction na ito, ang nangyayari, imbis na sila ay panghinaan, sila ay na-exercise. Di ba? Sila ay na-exercise, gumagaling, nakakaahon sa mga challenges. Tama ba? Lumalakas. You see? Kaya nga ang sabi, lift up the hands that hang down. Diba? Parang pagod ka na ba? Oh, wala ka ng pag-asa. And the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame is turned out of the way. Yan palang mensahe na eh. Tama? Minsan, masyado tayo napapako sa mga kung anong mga puntos. Pero pag binabasa natin isa-isa, ang mga talatang ito, nagigising tayo. Amen? Kaya ito, ang Ama na umiibig, hindi maaaring hindi magdisiplina. Amen? Kaya, the Father's love, the children's discipline. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito. At tamang-tama sa oras na ito, Panginoon, na kami ay magbibigay at magbabahagi ng mga awards as result, Panginoon, ng aming All Lighthouse Olympics. Maging pagpapalat, maging kalakasan po namin ng iyong katotohanan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na kayo maupo. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lamang nagbibigay. Huwag mong iisipin na porke ikay tumatanggap ng regalo sa nagsasabing umiibig sa iyo, okay na yun. Naintindihan niyo ba? Okay? Kundi, mas may higit pang bagay ang ginagawa ng totoong pag-ibig than just providing. Amen? Kaya mga bata, mga anak, huwag niyong iisipin na ang sukat ng pag-ibig ng inyong mga magulang ay provision lang. Material lang. Amen? Sapagkat ang ating Diyos, lahat ay Kanyang binibigyan, binabahagian. Ang mundong ito ay puno ng mga bagay na nanggaling sa ating Panginoon by way of creation. At lahat ay provided na. Amen? Kahit tumaas ang teknolohiya, kahit magkaroon ng progress ang mga bansa, nanggagaling pa rin ang lahat ng probisyon sa lahat ng makukuha sa mundong ito. Tama ba? Wala na bang materials na nanggagaling sa space na ginagamit para gumawa ng mga kung anong gadgets? Tama? Gumagamit tayo ng mga gadgets na ngayon, iba-ibang bahagi. Ako, meron tayong tab dito, may display, may electronics. Pero sa totoo lang, ang lahat ng materials nito ay galing sa mundo. Tama? Oo, minimina. Okay? Dinidiscover, dinidevelop. Sa totoo lang, mga kapatid, yung pagkakalikha ng mundo sa kabuuan ng Panginoon, sa kabuuan ng mundong ito, provided na lahat eh. Pero ang mga tao, para bang sumisikat sila sapagkat sila ang nag-develop ng technology, sila ang naka-invento, sila ang may pangalan, sila ang may credit. Nakakalimutan nila na kahit na anong credit nila at kahit anong talino, ang Panginoon ang nag-provide ng lahat ng yan. Amen? Amen? Ngayon hangang-hanga tayo sapagkat ang sikat ng araw ay ginagawa na ngayong energy, kuryente. Para bang, wow, ang galing talaga ng tao. Hoy, luma na yun. Nariyan na yan Built-in na yan. Amen? Alam nyo, nakipagkaroon kami ng MOA,
bilang GFM, no? Between DOST, Department of Science and Technology, pirmahan kami. Doon sa Binondo, naroon ang sekretary ng DOST. Bakit kanyo? Sapagkat meron naging programa na yung mga OFW, no? Pag bumalik sila dito, ang isa sa kanilang maaaring extend sa kanila ay kabuhayan. Kasi walang trabaho. So ang ginawa nila ay may mga nag-research. Halimbawa, ang PUP. Okay? Mahilig ba kayo sa taho? Sinong mahilig sa taho? Oy, mahilig kayo sa taho. Okay? Ikaw rin, mahilig ka sa taho. Maganda yon sa ano? Sa buto. Ha? Oh. Ha? At tahong. Okay. O whatever. Alam nyo yung taho, pag gumagawa ka, soybeans yun eh. Merong latak yun. Ang tawag dun sa latak ay okara yata yun, okara. Hindi okra, okara. Tinatapon na yun. Ang ginawa ng PUP, yung mga batang mga scientifico doon, nakipagtalastasan sa DOST, yung okara, gumawa sila, dapat tinatapon na yan, parang kape. No? Kapag nag-ano ka na ng kape, itatapon na lang yun. Ang ginawa nila, nag-research sila kung anong maaaring gawin sa okara. Abay, nakadevelop sila ng yung juice, health juice. Kasi mataas ang protein nun eh. No? At merong isang kumpanya na willing mag-develop, nagbigay ng, pati ang DOST, nagbigay sila. No? Siyempre, science eh. At hindi lang yan. Nagawa pa nilang parang flour, yung okara. Pagkatapos ginawa nilang tinapay, biskwit, no? Nandoon kami, abay binahagi, masarap ah. Sabi ko, okay to. No? Tuwan-tuwa sila sapagkat naka-discover tayo ng isang magandang gawin, yung sustainability, napakaganda. No? Magmula sa parang latak na lang, naging ganito, naging kabuhayan. Abay, tuwan-tuwa ang lahat. Sabi ko kailangan ang pamantasan, ganun din. Kaya sabi ko kay sekretary, mag-usap tayo para naman sa kabuhayan na meron ang mga scholar ng pamantasan. Tuwan-tuwa ang lahat. Pero alam niyo ba, kahit anong degree ng talinong ganyan, gawa pa rin ng Panginoon yun eh. Naintindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, God has already provided for the past, the present, and the future for us. At kung mawawalan tayo ng sustenance, kasalanan natin. Why? Because of our greed. Tama? Sapagkat hindi tayo marunong mangalaga ng creation. Tama, no? So, ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay puspos ng kaalaman para sa atin. Wisdom. Amen? Anong bagay ba rito? No? Na yung talino ng tao nung araw, sabi nga ni Solomon wala nang bago. Amen? Lahat yan ay provided na. Okay? Well, ang malungkot nito mga kapatid, ang iniisip natin na provision ng Panginoon, yun lang. Material lang. Tama? Hindi natin nakita na sa pag-ibig ng Panginoon, nagpo-provide siya ng katibayan sa atin. Disiplina, pagbabago ng buhay. Tama? Lalo na sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya, the Father's love, the children's discipline. The children's profitability. Amen? At anuman ang naging pagkilos ng ating Panginoon, it is not towards our destruction. Hindi. Ang lahat ng pag-abot sa atin ng Panginoon is towards our being quickened, being lifted up, upang tayo maibalik sa kanyang kalooban. Amen? Our God is not a God of destruction. He is a God of life. You see? Kaya alam nyo
Yung mga ibang mga kapatid natin na mga kapastoran, minsan kinokorek ko eh. Para bang ang katuruan parang ang Diyos walang ginawa kundi magalit. Kaya nga ang ating Panginoon dumako at nagkaloob siya sa atin ng biyaya. And do you realize na ang grace ng ating Panginoon ay supisyente sa lahat ng ating pag-ahon sa kasadlakan? Amen? Sa isip, kasadlakan sa isip, kasadlakan sa ugali, kasadlakan sa laman na ito, kasadlakan sa lahat ng bagay. You see? Now, kaya nga, it goes with the upbringing. Now, actually, inulit ko dito no? Yung sinasabi ko sa ating Lighthouse Bulletin. Praise God for those who joined the events. At ngayong hapon na ito will be our awarding ceremonies. And through this annual All Lighthouse Olympics, we are equipped to temper, discipline the body, to make it subject to the regulations within the bounds of goodness, righteousness, and truth. Ano ang nagde-define ng goodness, righteousness, and truth? Ito. Ibig sabihin, ang nagre-regulate sa atin ay ito. Amen? Kaya yung mga manlalaro natin, ang kanilang appreciation, yun lang rules of the game. Tayo iba. May mas higit pa sa rules of the game. Tama? Okay? Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, itong ating Olympics, gagawin natin itong ministry. Yung ating lock, nag-aabot tayo sa ating mga community kids para hindi lang sila maglaro. Okay? Upang sila'y matuto. Di ba? Abay, kung diyan ka lang mababasketball sa labas, mamaya susuntukan na kayo Dito hindi pwede yun. Di ba? Abay, si Pastor Bong nga, nakakanal sa bowling. Kaya sabi ko, gusto mo ng love? Di ba? Okay ba yun? Ganda naman tayo, mga kapatid. So, sabi, this is how we strive lawfully and thus bear the real fruit of the Spirit, so everyone may be equipped to bear the fruit of the Spirit. Play according to the rules or the word of goodness, righteousness, and truth. Strive lawfully according to these, and see the virtues of the Spirit come out. Amen. Kaya alam niyo yung ating oath, di ba? Naalala niyo? Narinig niyo ba yung oath? Nakalimutan niyo na. Yung oath of sportsmanship. Abay, gustong-gusto ko yun Bakit kanyo? No? Hindi ko nga alam kung sino ang gumawa nun Tagalog. Pero, nabanggit pa doon na upang tayo magkaroon ng bunga ng Espiritu. Praise God for that. Kaya hahamunin ko lahat You see? Why? Sapagkat lahat tayo mayroong hatak ng laman. Amen? Alam niyo minsan nga, sabi ko, itong mga pastor, kinakailangan matuto rin Kasi, siyempre, mayroong mga magmamalaking pastor. Galing ko mag-basketball. Nakakashoot ako ng marami. Siyempre, pastor ka Pagdala mo yung bola, lalayo lahat. Pastor ka ginagamit mo yung position mo para walang makialam sa'yo. Hawi lahat, titira ako. Di magaling. Pag hindi ka mababantayan, pag binantayan ka, magagalit ka. Pastor mo ako, wag mo kong babantayan. Tabi! Kaya hindi na ako believe sa mga ganyan You know? Baka mami may nakikinig sa akin, pastor dito. Kayo mga pastor, uulitin ko. Okay? Ako sporty naman ako Kung gusto ninyo, maglaro kayo by yourself. Mag-golf ka. Tingnan natin kung anong iaano mo. Sapagkat disiplina sa sarili yan Ang golf, hindi mo katanggali yung naglalaro. Ang katunggali mo yung sarili mo. Ang katunggali mo yung terrain. Yung fairway. Binabasa mo yung fairway para yung bola mo dumako. Ang sabi nga na tatay ayaw ko ng larong yan.
Hampas lupa yung laro yan eh. Sabi ni tatay, isipin mo, papaluin mo yung maliit-maliit na bola, layo-layo. Tapos susundan mo, kung saan pumunta, susundan mo yung bola. Sabi niya, parang laro ng tanga yan eh. Sabi niya ganyan. Pero tay, maganda eh. Nakakapag-exercise ka pa. O kung ayaw mo, mag-bowling ka, ikaw lang mag-isa. At kung meron ang error, sino yung sisisihin mo? Sarili mo rin. Di ba? Anyway, hindi naman ako galit sa mga pastor na nagbabasketball. Pero kung lumalabas yung galing mo, dahil wala nagbabantay sa'yo, mali yun. Kasi babantayan tayo ng mundo eh. Haharangan ka ng mundo eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, oy, Diablo, umalis ka dyan. Diablo, umalis ka. Titira ko. Naku mga kapatid, lalo kang susawayan ng Diablo. Baka gaganyan, yes, gaganyan-ganyan pa sa'yo yan. Di ba? There is a higher law and there is a higher regulation for us. Amen? Oh. Now, mga kapatid, I can make some illustration sa bagay na ito. You see? Naalala ko nga si Atty. Moses eh. Naglaro kami dito. Nung tumatakbo ako, nabangga ko siya. Humagis ako. Sabi ba naman ni Moses sa akin, Pastor, maaari lang talaga. Lumuntik lumuhod sa akin eh. Kasi pastor ako eh. Mahirap yan, Pastor Bong, kaya kayo. Hindi na kayo magbabasketball. Magbasketball kayo, pero huwag niyong gamitin yung pagiging pastor ninyo para makascore kayo. Umiscore kayo ng maayos. Hindi ba, Dr. Eric? Di ba? Oh. Magagalit ka pa. Baka, anyway. Kasi nakakita na ako ng gano'ng mga pangyayari. Naintindihan niyo ba? Pero ginagawa natin ito upang tayo magkaroon ng disiplina. Mahirap eh. Naalala ko nung araw nung una tayo nag-organize ng team ng basketball, doon sa, Delmar Village ba yun, Dick? Delmar ba yun? Damar. No? Takbuhan pala ng takbuhan, paikot doon sa hingal na ako eh. Di ba? Maglaro ka pa at maibabad ka pa. Tapos sabihin ganyan pagpasa niyo kay Pastor, shoot ka kagad kahit malayo, shoot ka kagad. Huwag mo nang antayin, bantayan ka. Kayo naman, huwag niyo nang harapin si Pastor para makatira siya. Okay, para bang pribileyo ako, no? Hindi na basketball yan. Basket na lang yan. The Father's love. Anong punto ko? Ang pag-ibig ng ating Diyos ay pag-ibig dahil siya ay nagsakripisyo. He extended His whole self. Amen? He extended His whole self. Tapos na ako dito kanina. The Father's love brought us the ultimate sacrifice of love. Now listen, mga tatay, mga heads of families, ang inyong pag-ibig ay hindi tingi ang pag-abot. Hindi tip. Sapagkat ang totoong pag-ibig goes beyond yourself. Amen. It does not stop kapag may provision ng material. It extends hanggang sa profitability ng ating buhay. Hindi tumigil ang Panginoon sa kanyang pag-ibig until magbunga ang kanyang pag-ibig ng holiness sa atin so that we may be partakers of His holiness. Amen? Ay, napakaganda niyan. You see? Ay, mahal na mahal ako ng tatay ko eh. Kaya lahat ibinibigay niya. No? Yun lang. Yun lang. Paano kaya, what can you give outside of the material? Amen? That was what God gave us. He spared not His own Son, but delivered Him up for us all. At dahil yan ang sukat, how shall He not with Him also freely give us all things?
God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? At ang lahat ng bagay na yan. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Are you looking at this? That we might live through Him. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, upang ang ating pagkakasala ay matakpan na ng kumpleto at mapagwagian natin ang lahat ng bagay na yan. You see, alam niyo itong topic na ito, kayo mga pastors, panibago na namang dagdag na topic to sa soteriology. Sapagkat ang sukat ng marami sa pag-ibig ng Panginoon, Panginoon, mahal mo naman ako kaya bigay mo sa akin to. Pag hindi binigay, may Diyos ba? Hindi na. Ba't dumaan ako dito? Walang Diyos, walang pag-ibig Mali. Amen? At kaya, si Kristo yung nasa atin. Everything works through Him. Alam niyo kung ba tayo nagkaroon ng pag-ibig? Sapagkat hindi lang tayo inibig ng Diyos, na sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, kundi ang kanyang bugtong na anak ay nanahan sa atin. At ang Espiritu niya ay nangusap sa atin sa katotohanan. Kaya, ang pag-ibig niya mismo ay nasa atin. Naintindihan niyo ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung pag-ibig ay hindi bagay na naiwan sa langit. Kundi, naging atin. At dahil naging atin sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon din tayo ng pag-ibig. Amen? At pag-ibig sa ating Panginoon, kaya ang sabi we love Him because He first loved us. And that is not an empty thing that He did. When He loved us, He placed His love in our hearts. Kaya nagkaroon tayo ng pag-ibig. And we loved Him back because His love is in us. Tama ba? Ibig sabihin, His equipping is in us. Whoa! Kasi ang love, ang pag-ibig, nag-i-equip Di ba? Tama ba? Hindi na nagpo-provide, kundi nag-i-equip. Ang mga guro, nagtuturo kayo. Hindi lang kayo nagtuturo dahil trabaho nyo yan. Tama? O ganun kayo? Si Mea, magaling na guro ito Nagtuturo ka ba dahil trabaho mo lang? O pagkatapos ng subject mo, yung schedule mo, tapos na yung trabaho mo? Hindi, di ba? Abay, minamahal mo yung mga bata Tama? Ibig sabihin, ang unang umiiral sa iyo ay ang pag-ibig sa mga bata. Tama ba? Amen? Ganyan ang ministry. Isipin natin yan. Hindi lang yan, but He brought us sonship. Naku, napakagandang pribilehiyo. He brought us sonship. Ang ating pagiging anak ng Diyos. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called sons of God or children of God. Ito'y hindi alam ito ng mundo. Hindi maintindihan ito ng mundo. Pero tayo lang na kay Kristo ang magkakaroon ng appreciation dyan. Amen? At ang dami natin mga pribilehiyo because of this relationship as children. But as many as received Him, to them gave He what? Do you realize na ang role o ang title o ang designation to be children of God is coming from power? Kapangyarihan. Di ba? Ayan To them gave He power.
To them gave He privilege. To them gave He honor. Tama ba? Okay? To them gave He yung bagay na, wow, meron kang prerogatibo. Meron kang pribilehiyo. To be children of God. At sangayon dito, that is extended to them that believe on His name. Abay, hindi lang yan. Maraming kaakibat yan. And if children, heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, because of the Father's love. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, abay, hindi lang yan. At dahil ikay anak, meron kang pangunguna ng Espiritu. Tama? Nung araw, parang nagko-complain ako kay tatay dahil kung merong pagagalitan si tatay, una kami. Hindi naman namin kasalanan. Kasalanan ng iba. Pero sa amin siya magagalit. Kaya tay, ba't kami naman? Sabing ganyan ni tatay, anak kita eh. Anong kinalaman ko sa hindi ko anak? Nakikinig ba kayo? Do you realize, ang ganong uri ng training at discipline, ina-afford lang yan sa mga anak. Tama? Alam nyo, kahit doon sa opisina namin nung araw, lumipat yung aming opisina from Rizal Avenue, Avesco, doon sa Cubao, 1988. Sabi sa akin ni Jimmy Tang, RA, ikaw ang mamahala lahat ha. Ikaw mamahala lahat ng communication system. Okay? Ang dami namin communication system. May radyo kami, may PABX kami, may intercom kami. Pati security. So lahat yung toka ko. Nakipagtalas-tasan ako sa PLDT, yung cabling system, lahat ng telepono. Unang-unang buhos dito ng mga digital ng mga telephone systems. Tapos, nagpatayo ng tore para doon sa aming repeater system ng ICOM. And then yung A-phone. Lahat ng mga manager, mayroong ganyan. Okay. Ako nagmamanto niyan, pagkatapos mayroong control room, lahat ng mga tine-check ko. And then, sabi ko, kinabukasan, lilipat na. Nag-power up kami lahat, tinesting ko lahat, ready for tomorrow. Everything went smoothly. 3 araw akong hindi umuwi. Ayun, may mga anak na kami. Imelda, naalala mo yan? Sabi ko, uuwi na ako. Tama-tama. Sir, okay na. Bukas, handa na lahat ng transfer, lahat ng mga mesa ng mga managers, may telepono, key telephone systems, lahat. You can call, you can page, you can do music, everything. Wow! Sipin mo pati paging system namin, may music sa telepono. Galing! Okay. Umuwi ako. Sabi ko doon sa lahat, okay na ha, na-test na yan. Okay. Natulog ako. Umuwi ako, umaga na Bago magpasukan lahat, alas 8 ng umaga, alas 9 yung opisina, umuwi na ako para matulog. Okay. Maya-maya, mga alas tanghali, di ba? Radyo ng radyo, tawag ng tawag. RA 108, ginigising ako ni Imelda. Tawag din siya ng tawag si 108. Yun, si Jimmy Tang. Di sinagot ko. Pumunta ka rito, nag-back down na lahat ng system. Woo! Takbo ako, balik ako doon. Walang communication, stand still lahat. Aircon lang ang umaandar. Okay. Punta ron. Abay, katakot-takot na sermon ang inabot ko, Tony. Sermon. Sigaw. Siyempre, ganun. Tinawag ko yung mga manager. Ano ba nangyari? Ganyan. Miniting ko lahat. Punta tayo dun sa control room. Yun pala, i-reset lang. Tatagalan lang yung pindot, i-reset, gagana na yung lahat.
galit na galit ako. Uwi ulit ako. Kinabukasan, may sulat akong nakaprepare. I am calling for a review of my performance. Otherwise, I have to leave the company. Ginanong ko, sulat. Maya-maya, nung hapong kinabukasan, ito na. Tawagin nga si RA. Pagpasok ko sa opisina niya, nandun siya sa round table. Wala siya dun sa kanyang parang kaharian na upo ka. Kaya magkatapat kaming dalawa. Oo. Umupo ka dito, mag-uusap tayo. Sir, ayokong tumingin sa kanya eh. Galit ka. Yes, sir. Itong sulat mo, magpapaalam ka pa. Bakit kagalit? Dahil sinigawan kita? Sir, ang dami na ko namang hirap. 3 araw ako hindi umuwi, tapos nung dumating ako dito, i-reset ng katakot-takot ang inabot ko sa iyo. Di ganyan ako ng ganyan. Oh, tapos ka na? Oh, sir, tapos na. Sige. RA, yung ginaganon ko, yun ang mahal ko. Eric, yung sinisigawan ko, yun ang pinakamalapit sa akin. Parang anak na kita eh. Kaya kalimutan mo yan. Mamaya umiiyak na ako eh. Umiiyak na ako. Oo eh. Pero kaya ganyan yung relationship ko sa kanila eh. Di ba? Alam nyo, kayo minsan nagtatampo kayo sa Panginoon na parang iniwang kayo. Nangyari sa buhay natin yan. Ganun ba ang Panginoon? Is that designed to beat us and to leave us on the sides? Or is that designed to make us strong so that we can get the equipping from the grace of God? Di ba? I will never leave you nor forsake you. That is how He leads us. For ye have not received the spirit of adoption again to fear. Hindi kayo naging anak ng Diyos para kayo lumayo sa takot. Kundi kayo ay magsabi, hindi, Abba, Father. Hindi yun. Abba, Father. Na tayo dumako sa Kanya. And the Spirit Himself beareth with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him. Anong kapalit niyan? That we also may be glorified together. Come on. And we take light of all these things about the discipline, the training, the correction, and the rebuke even, coming from God through His Word. Di ba? Kaya mga kapatid, itong lakad natin, walk as children of light. This world is so designed to beat us, to trouble us. Tama ba? To trouble us. Kaya nga sa langit sa new heaven and new earth, wala nang karagatan. Did you know that? Wala nang karagatan. Kasi ang karagatan, ang seas, no? It is a picture of chaos, waves, walang stability. There will be no more seas. We are not of the night, nor of darkness, so therefore, walk as children of light and be determined to have such a walk. Amen? Hindi lang yan. But in His love, He brought us virtues. Hatred, bitterness, envy, jealousy, they are not from God. Amen? Hindi tayo dinadaan sa pagsubok ng Panginoon para ang magbunga sa atin envy or bitterness.
Kaya, alam nyo, may mga mananampalataya na mali ang kanilang dumaan sa mga pagsubok. Anong nagresulta? Bitterness, inggit. Di ba? Hindi. That is not the design of it. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus. Yun lahat yan. All these virtues. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ, that Christ may dwell in your hearts by faith, being rooted, grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. What a Father's love. Amen? Kaya alam niyo, mga kapatid, take note of this. Kung puspos ang ating pag-unawa ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng virtues niya. Hindi pwede. Inaawit natin kanina eh. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. You know, I was talking with someone. Sabi ko, lahat ng pinagdaanan ni Job, he never sinned with his mouth. Sabi siya, si Job yun, pastor. Hindi naman ako si Job. May excuse ka dahil hindi ka si Job. Pero pakinggan mo ito. Si Job, hindi mo makikita sa banal na kasulatan na siya ay may espiritu ng Panginoon at nasa kanya ang biyaya ng Panginoon at nasa kanya si Kristo. Dahil nung araw, hindi pa maliwanag ang mensaheng yan. Sa panahon natin, ngayon tayo tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung araw, ang Espiritu ng Panginoon labas-pasok sa kalooban ng tao. Nakikinig ba kayo? Ang pamantayan lang nila, takot sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Yun. Ang kanilang pananampalataya prospective. Okay? Kaya hindi pa nila nakilala kung sino ang Mesiyas. Alam niyo ba yan? Okay? They did not know the Son of God. Yes. Ang sabi ni Jabez, enlarge my coast. Pero si Jabez, mga kapatid, hindi rin, wala rin lahat ng mga character sa Old Testament, walang mga kwento, walang mga record na meron silang at katulad natin na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at dahil dyan, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos at nanahan ang Espiritu sa atin as in indwelling at tayo may eternal security. Sa katunayan, nung namatay sila, tumungo sila sa paradise. Tayo hindi. We have Christ. He is in our hearts. We have His Spirit, not just dwelling in us, but, leading us. We have His Word. We have His Word. And we have the guide. We have everything here. We have His warning. We have His exhortation. We have His truth. We have His correction. We have His reproof. Everything is here. Kaya ang pinaka nagdidisiplina sa atin ay hindi ito. Hindi yung mga experiences. Huwag niyong pagbabasihan na dinidisiplina ka ng Panginoon through experiences. Hindi tayo Pentecostal. This is what disciplines us. Ang dami-dami mga kung ano-ano mga testimony ngayon na akala mo, very special child sila. At gumaling sila sa kanilang mga sakit. Bakit? Yung anse gumagaling din eh. Nagkaroon sila ng business, yumaman sila. Gracious ang Panginoon. Hoy, pati yung unsaved mas mayaman pa sa'yo. Yung lighthouse, ang ganda-ganda ng building. Hoy,
yung Mormon mas maganda building sa atin. Do you realize that? You see? Tayo nga, nagmamalaki na tayo. Meron tayong GCTV. Yung UNTV, yaman-yaman eh. Yung Eagle Broadcasting ay yaman-yaman eh. Kaya ba natin tapatan yun? Hindi! Pero meron tayong gospel. You realize this? Alam niyo mga kapatid, baguhin na natin ang pananaw natin sa pag-ibig ng Diyos. Because the love of God, the love of the Father in us, must translate to our being disciplined, must translate to our being strong, must translate to our being steadfast, unmovable, abounding in the work of the Lord. You see, kahit yung ating sports, itong ginagawa natin, it should not be something that should destroy us. It should be something that should be virtuous in us. Amen. Lahat ng nagbabasketball nagagalit. Di ba? Hindi ka na kinakailangang balyahin para magalit eh. Yun lang, mag-free throw ka ng dalawa. Walang masushoot. Parang galit na galit ka, Dick, di ba? Oo. Tapos ibubu ka pa. Buti na lang, meron ba nagbu sa inyo sa mga kalaban? Di ba? Pero yung mga mahilig mag-cheer, medyo gandahan nyo rin yung cheer. Kahit yung palakpakan ninyo. Kasi minsan ang cheer nakaka-insulto. Tama ba? Alalayan nyo. It's discipline for us. Amen? Nagbubunga ng galit. Hindi. Magbunga ng virtues sa atin. Kaya ngayon, titingnan natin ito. Hindi pa ako tapos. Mahaba pa ito hanggang sa 1 linggo pa ito. Pero amen ba? Because of the Father's love. You see, huwag niyo sabihin maganda yung mensahe. Let's appreciate our Father in heaven. Amen. Hindi ito galing ng nagdi-deliver ng preaching. Ito'y galing ng ating Ama sa langit. His love. His love. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. What a love. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Minsan hindi po namin na-appreciate na ang iyong pag-ibig, samantalang sinasabi namin, Panginoon, na nahayag ang pinakatugatog sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hindi namin maisip, Panginoon, that your love holds us. Your love constrains us. That your love, dear God, gets to our very core to make us that we might be partakers of your holiness. Thank you for this message. Bring us to you, dear God, because of your Son, Jesus Christ in us, your word and your Spirit. Let's stand as every head is bowed, every eye is closed. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word today. Now, the most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes through the Lord Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, ay bigkasin mo ang panalangin na ito. Panginoong Diyos, nalalaman ko na ako ay makasalanan at nahatulan ng kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesus, ako ay sumasampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay upang ako ay bigyan ng kaligtasan at pagbayaran ang aking mga kasalanan.
Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong handog na buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay dumalangin, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay wala ng kahatulan. At ikaw ngayon ay anak ng Diyos. If you have prayed this prayer and put your faith in Christ, please let us know. Send us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. and then every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Do join us again on our next episode of The Pulpit.